time, guys, yung pag-usapan natin ay si Bene Loan App na under sa kay Wings of Integrity. At nagpalit pa siya ng logo, ha? Yung dati niyang sinasabing 30,000 pesos daw yung maximum yung pwede ipahiram. Ngayon, 50,000 pesos na. Or 40,000 pesos? Okay ba yung loan app na to? Does this mean that just because nagpalit siya ng logo, naging okay ba siya? Dapat natin pag-usapan yung loan app na to dahil yung loan app na to ay registered po na sa list of recorded online lending platforms sa SEC na website, which technically means legit. Pero just because legit ay kaagad yun ng utangan, ha? Mas mabuti pang panoorin nyo muna yung video na to para alam nyo kung anong meron dito sa kay Bene na loan app na bakit nandito pa to, no? So, keep watching. Alam niyo guys, bongga, yung wig talaga ni ate yung nagdala, ha? Yung wig niya talaga, yung reason kung bakit napadownload ako dito ulit kay Bene. Napaka-promising niya kung ads lang yung babasihan mo. Yung wig talaga eh. Yung wig talaga yung nagpa-download sa akin ng loan app na to. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. At ako po yung nagre-review ng mga online lending platforms and my goal is financial literacy. Sinishare ko sa inyo yung mga platforms na to para kayo merong tamang understanding, tamang expectation sa mga loan app na to. Hindi ko po ini-encourage yung pag-uutang, pero yung ini-encourage ko ay making sure na alam nyo what to expect. Kasi hindi lahat ng registered ay okay, ha. Tulad na lang ng topic na tong, yung Bene na to. So guys, binalikan ko siya kasi matagal na to. Parang going strong siya. Alam nyo, last time lang, pinag-usapan natin dito si Easy Borrow, yung kapatid ni Bene. At nakakalito kasi yung loan app na to, ha. Sinasabi niyang si Easy Borrow siya, pero sa loob, yung offer ay manggagaling kay Bene. So ngayon, silipin natin tong si Bene. Ako, talaga. Yung wig talaga ni ate yung nagdala. So yun guys, download ko siya sa Google Play Store. Nagpalit siya ng logo at may ads pa siya. At kung dun sa ads, pwede mo siyang i-install agad or syempre pupunta ka ng Google Play Store. So registered po siya pero so far hindi ko pa naman siya nakikita sa list ng mga submitting entities sa CIC. Even so, yung loan app na to ay please exercise caution bago nyo siya gamitin. And better yet, bago nyo siyang i-download, tapusin nyo na lang yung video na to. Okay, so pagkatapos nyo i-download at bumungad tong mga sinasabi niyang dear user, mag-a-agree ka doon. Kung gusto mo talagang mag-continue at ang dami mong kailangan na ibigay na permission sa kanya, just so you know. And yung naging offer, phone number pala yung binigay ko sa loan app na to. Phone number and then mag-OTP ka or pwede ka mag-login with the password assuming that, you know, you wanna go this route. But guys, panoorin nyo yung video na to dahil alam nyo, walang delete sa app na to. So, dapat Wing of Integrity, maglagay kayo ng option to delete para in case ayaw ng borrower yung mga terms nyo, pwede sila magpa-delete ng account. Wala pong option magpa-delete sa loan app na to. At least not the easy way tulad ng ibang loan app sa pipindutin mo na yung delete option. Dito wala. So, ayun, nagbigay po ako ng phone number sa kanya, nag-OTP, and lumabas 12,000 yung bumungad. And then, I click instantly apply. Okay, take note, sasabihin niyang low interest, pero babawiin yan somewhere. Anyways, when I click instantly apply, syempre, mag-fill out ka ng form dyan. And hindi ko na iisa-isahin, but just so you know, na yung loan app na to ay hihingi po ng secondary phone number. Hindi ka makakapag-continue kapag hindi nyo yung binigay. Social account, it could either be Facebook, Viber, WhatsApp, Skype. Wala nang Skype. Tanggal, i-update na nila to. Hindi lang logo yung dapat niyang i-update. Tapos Facebook, ba't ka naman magbibigay ng Facebook now? If you opt Facebook, yung kailangan mong bigay sa kanya is yung email address na ginamit mo sa Facebook or yung phone number. Kaloka. Anyways, hingi rin siya ng 3 contact references and then magpapa-selfie siya. Pagkatapos ng selfie, kailangan mo picturean yung ID mo dahil kailangan mo talagang picturean at hindi mo yan pwedeng i-upload from your phone book. Picture talaga. Kailangan mo pang ilagay yung number ng ID mo. So for your reference, yung binigay ko sa kanya is my driver's license pero you can also provide your UMID, your TIN, driver's SSS, PRC, GSIS, and OID. Nasa inyo na yan. Pero hindi po matik yung ibang info kasi kailangan mong i-type in tulad yung pangalan mo tapos yung ID number. And lumabas na yung kanyang mga iba't ibang offers which nakakalito. Benny M, Benny I, Benny D, Benny L. Ano ba to? So 3,000 to 15,000. Yun yung magbibigay siya ng range. And then i-click mo yung evaluation. Tapos another 40 seconds and then makikita mo yung totoo niyang offer which is 4,000. So kanina 12,000, ngayon 4,000. Malaki na rin yan, ha? Okay na rin yung pangtawid, especially mga pets na di peligro or may small emergencies. But is it
really worth na iti-take nyo. And take note guys ha, huwag nyo munang i-download, huwag kayo munang mag-apply, magbigay ng phone number or details dito sa kay Benny because remember, hindi po siya nagpapadelete. Sinilip ko na siya para sa inyo. So yung 4,000 na yan, hindi mo yung buong matatanggap. Yung matatanggap mo na lang is 2,800. Now, hindi nga siya 7 days kasi 30 days yung nakalagay dito. Pero malay natin, baka mag-iba yan. Pero as far as I know, based on dito, kakaltas po siya ng 1,200. And your first installment due, which sabi dito 10 days of successful loan. Well, 10 days ka dyan. So, hindi siya 7 days. Wow ha. Pero, wait. 3,200 and then yung second is 7,000. Yung second is 760 and then may pa 40 pesos pa siya on your third installment, which is 30 days after. So, take it with a grain of salt, guys. Pero, I think the fact na kakaltas po siya ng 1,200, yung matatanggap po na lang is 2,800, is not good. Ayoko sa mga loan up na ang laking kinakaltas, napaka-unfair naman ito, guys. So, because it doesn't really matter if sasabihin nyo may service fee, management fee, platform fee, it's still part. Yung mga other fees associated with the loan still forms part of the 15% na dapat lang na interest sa isang loan app. At napaka-unfair kapag advance yung kinuha, nangungutang ka ng tao kasi kailangan ng pera po. Tapos 2,800 lang yung matatanggap. So, hindi na ako nag-bother na mag-bind ng aking payment method kasi sabi ko hindi nga siya nagpapadelete. Malay mo. Ganun pa rin siya tulad ng dati. Magkakaltas siya. Wala siyang pinag-iba. Parang logo lang. Yung maximum loanable amount lang yung pwede niyang, yung binago niya. Pero may mga mali-mali pa rin dito. At least from my point of view, guys, ha. And this is based on my personal experience. So, para sa akin, no-go. Hindi ko na kinlame. Kasi alam ko na magkakaltas siya. Ayoko sa mga loan apps na nagkakaltas. Ewan ko sa inyo kasi ayoko talaga. Ayoko sa mga ganitong klaseng loan apps yung nakakalito and registered nga pero hindi naman maganda yung terms. Nagkakaltas ng napakalaki. I would go first sa mga legit loan apps like the ones that I've included in this playlist. Legit loan apps by Ate Red. So, hindi ko po pinopromote yung mga loan apps na yun. Hindi po ako binayaran para gumawa ng playlist na yun. I just, na-try ko lang yung mga loan apps na yun and so far naging okay naman yung aking experience sa kanila kaya i-share ko sila sa inyo para baka andun po yung loan app na mas sakto para sa needs nyo. Kasi para sa akin, uulitin ko, mauumay kayo, ayoko dito, pass. Ayoko kay Benny, guys. Ayoko sa mga loan apps na kumakaltas. Pero nasa inyo yan, yung importante ay pinag-isipan nyo yung isang loan app because ang hirap, guys. Now, kung kayo naka-experience ng problems with loan apps like Benny, since registered po sila, pwede mo silang i-report sa SEC as long as you have complete evidence to back up your report. Otherwise, masasayang yung effort. Pero, prevention is always better than cure because it's more practical and mas madali kasi na mas better na umiwas tayo sa problema kaysa naman sumakit pa yung ulo natin sa kakaisip ko ano yung dapat gawin sa isang situation. So, guys, wag dito kay Benny ha. Wag din doon sa kapatid niyang si Easy Borrow na under din sa kay Wing of Integrity. So, not all loan apps that are, registered are good. So, dapat mag-ingat po tayo and we need to research muna bago mag-loan. So, that's it for today's video. I will see you on my next vlog.